atin pong teksto sa umagang ito ay matatagpuan sa Lucas, sa Luke chapter 9, verses 37 to 50. At atin pong basahin ito, tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Luke 9, verses 37 to 50. Church, hear the word of God. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. And behold, a man from the crowd cried out, "Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. And behold, a spirit seizes him, and he suddenly cries out. It convulses him so that he foams at the mouth and shatters him and will hardly leave him. And I begged your disciples to cast it out, but they could not." Jesus answered, "O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here." While he was coming, the demon threw him to the ground and convulsed him. But Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy and gave him back to his father. And all were astonished at the majesty of God. But while they were all marveling at everything he was doing, Jesus said to his disciples, "Let these words sink into your ears. The Son of Man is about to be delivered into the hands of men." But they did not understand this saying, and it was concealed from them, so that they might not perceive it. And they were afraid to ask him about this saying. An argument arose among them as to which of them was the greatest. But Jesus, knowing the reasoning of their hearts, took a child and put him by side, and said to them, "Whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him who sent me. For he who is least among you all is the one who is great." John answered, "Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he does not follow with us." But Jesus said to him, "Do not stop him, for the one who is not against you is for you." Church, this is the word of the Lord. Salamat po, makakaupo na po tayo. Ang sermong ito, base sa ating teksto, ay pinamagatang, "How long shall you stay the same?" How long shall you stay the same? Ang katanungan pong ito, of course, in using ito pong yung some kind of holy frustration ni Jesus when he said, "How long am I to be with you and bear with you?" It seems that his disciples are not learning at all, especially not exercising or growing in their faith. Makikita po natin dito yung series of disappointments na ginawa ng mga disipulong ito. At hinahangad ni Jesus na sila ay hindi magpatuloy sa ganitong klaseng pamumuhay sa pananampalataya. Pero again, ito po ay hindi pagkawala ng pasensya ni Jesus. Na parang ang tagal ko namang kailangang antayin bago kayo lumago sa pananampalataya. Tila naiinip siya. Of course, he is not that impatient because he is a patient Lord to them, to us. Pero ito po ay pagkadismaya sa mga taong piniling manatili sa karaniwan nilang gawain na hindi nagdudulot ng kanilang paglago. Ibig mong sabihin, throughout the time na nakasama niyo ako at ipinahayag ko sa inyo kung sino ako at ang mga mahahalagang salita na inyong dapat isapamuhay,
bakit tila hanggang ngayon, hindi nyo ito ginagawa? Ganun po yung lumalabas dito. Hindi kayo nananampalataya. May some kind of unbelief na lumalabas po sa mga disipulong ito. Hindi sila lumalago in that sense. Kung kayo ay nag-aaral, ito po, no, isipin po natin ito, nag-aaral, gusto nyo ba na hanggang ngayon sa ulo nyo lang po yung alphabet? Meaning, gusto nyo lang nakabisado nyo yung A to Z. At ayaw nyong matutong magbasa. For example, sa mga nagsisimula. Gusto nyo lang laging i-recite yung A to Z o kinakanta. And then, ayaw nyo namang gamitin yun paano basahin yung mga salita. Gusto nyo ba na hanggang ngayon 1 plus 1 lang ang kaya nyong sagutin sa math, for example? 1 plus 2, ayoko nang alamin kung anong sagot doon. Or gusto nyo ba hanggang ngayon, pagkatapos nyo ng grade 1 lang kayo habang buhay, ayaw nyo nang mag-grade 2, for example. I hope you get the idea. You want to stay the same. At ayaw mo nang dumako sa kabilang aspeto na kailangan mo namang matutunan din. Pagdating sa ating pananampalataya kay Jesus, hindi maaaring manatili tayo sa pagkabata. We cannot continue to be babies in our faith. Sabi po sa Hebrews 5:11-14, the writer of Hebrews himself is disappointed sa mga Hudyo na kanyang sinusulatan dito. Sabi po niya, about this, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull in hearing. Parang nabingi na kayo eh. Halos lahat ng tinuturo ng Diyos sa inyo, hindi nyo naririnig at hindi nyo kayang maintindihan. For though, by this time, you ought to be teachers, you need someone to teach you again the basic principles of the oracles of God. In their faith, He is already expecting sa puntong ito, dapat nagtuturo na kayo ng salita ng Diyos, pero hanggang ngayon, kailangan pa rin may magturo pa rin sa inyo ng mga basic principles ng Panginoon. You need milk, not solid food. Hindi kayo pwedeng kumain ng solid food at this time kasi you're still infants in the faith. Ito pa rin yung kailangan yung kainin, lumalabas. For everyone who lives on milk is unskilled in the word of righteousness since he is a child. Right? Yan po yung sinabi. But solid food is for the what? The mature. In analogy, hindi po yung bata, hindi pwede magstay patuloy sa milk. Kailangan niyang matutunan ng solid food. Because solid food is for the mature. For those who have their powers of discernment trained by constant practice to distinguish good from evil. I like this verse na ito, particularly itong verse na ito, kasi po lumalabas, ang kaparaanan para mag-mature daw ang isang tao sa pananampalataya ay ang pagkakaroon ng kakayanan na ma-distinguish niya yung good sa mali, good from evil, by constant practice. You are being trained na lagi mong makita yung mali sa tama. At kung hindi ka particular doon, you are not maturing, lumalabas. In other words, probably because you are not growing in understanding in the Word. This is a proof that not only in our text, mahalaga na lumago ang mga disipulo sa pananampalataya, pero dito po, mismo sa Hebrews, ito po yung nangyayari. Pagdating naman po dito sa ating teksto, lumalabas na dahil hindi kayo lumalago sa pananampalataya, ito yung nagiging resulta. Ito po yung makikita natin sa ating teksto. Kahit si Jesus ay nadismaya dito sa ating teksto sa mga disipulo.
Matututunan natin dito kung gaano kahalaga ang ating paglago sa pananampalataya kay Jesus, lalo na bilang kabahagi ng pagpapalawak ng kanyang kaharian sa mundo. Actually, yun yung at stake. Yun po yung tawag dito, kumbaga nakalagay sa alanganin kung tayo po ay hindi nalago sa pananampalataya. Because maapektuhan yung paglaganap ng kaharian ng Diyos dahil hindi naman na isa sa buhay ng mga tagahayag nito ang katotohanan ng Ebanghelyo. Ang sentrong mensahe ng ating sermon ay every disciple of Jesus is seriously, I have to put that adjective, let's say, seriously called to grow in their faith for the sake of their witness to the world. Every disciple of Jesus is seriously called to grow in their faith for the sake of their witness to the world. Sa Tagalog, ang bawat disipulo ni Jesus ay seryosong tinatawag na lumago sa kanilang pananampalataya alang-alang sa kanilang patotoo sa mundo. Ang bawat disipulo ni Jesus ay seryosong tinatawag na lumago sa kanilang pananampalataya alang-alang sa kanilang patotoo sa mundo. Dito, binigyang pansin sa teksto ang katotohanan na ito sa 4 na pagkakataon. There are 4 instances that this message is true indeed. Una, in verse 37 to 43a, seeing but not believing. Seeing but not believing. Isa pong kailangang matutunan, lumalabas dito ay, while you are already introduced sa katotohanan ni Jesus at sa kanyang mga ginawa, hindi ka naman naniniwala sa kakayanan na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon para gawin, para magministeryo. You're just seeing who Jesus is, but you're not believing what He can do. Yun po yung nangyari sa mga disipulo. Second, hearing but not seeking to understand. Hearing but not seeking to understand. Sa istorya, these disciples are hearing the truth that the Son of Man will suffer, but they do not want to really know what it means because probably they do not want to really follow Jesus on the cross. That's the assumption. Now, third, verses 46 to 48, ito po, seeking greatness but not willing to get low. Seeking greatness but not willing to get low. Lumalabas po dito, sinasabi ni Jesus, in order for you to be great, you need to get low. That's the opposite understanding or teaching ng mundo. And lastly, pang-4, serving but not regarding differences. Serving but not regarding differences, verses 49 to 50. Ito po ay parang nakakita si Juan nang nagsasagawa din ng casting out of demons, pero hindi kabilang sa mga apostol. So we tried to stop him because he's not with us or not following us. Parang ganyan. Some of us tries to serve na dapat ang Kristiyano umaattend lang sa Cruciform Life Church, pag sa ibang church, hindi sila totoong Kristiyano. Anyway, that's what we will learn here. We need to grow in the faith. Because if not, this will also happen to us. So una, simulan po natin, seeing but not believing. Sa atin pong natapos na pag-aaral last Sunday, there is that mountaintop experience ni Peter, John, and James.
To the point si Peter, ayaw niya nang matapos yun. Dito ka lang manatili, I will create tents for the three of you, Jesus. Pero hindi nagtagal at nawala po yun at sila ay bumaba sa bundok at hinarap po nila yung realidad ng pagsasabuhay ng kanilang pananampalataya. You already see the glory of Jesus. Now it's for you to exercise your faith. Go down in the mountain and face the reality of ministry. Lumalabas po dito. Ito ay magandang serye ng mga kaganapan na nilahad ni Lucas na nagdidiin sa kahalagahan ng pagharap natin sa mundo para maipamalas ang kaluwalhatian ni Jesus sa ating buhay. The series of occasions na kung saan nire-reveal ni Jesus, I am the Messiah, but the Messiah should die, and I will bring you to the mountain so that you will see who really I am, and even you will hear the testimony of my Father Himself. With all of those experiences, gusto ni Jesus na dalhin sila after nun sa realidad ng nangyayari sa mundo. Ngunit sa lahat ng kanilang naranasan at pagkaunawa kay Jesus, tila hindi sumang-ayon ang lahat ng ito sa pagpapamalas nito sa mga tao hanggang sa puntong ito ng salaysay. Imagine, throughout all the stories na nadaanan po natin, up to this point, ganito pa rin yung kanilang pagpamumuhay sa pananampalataya. Sa unang pagkakataon, okay, first, ang nangyari sa verses 37 to 40, basahin po natin muli. On the next day, when they had come down from the mountain, a great crowd met him. And behold, a man from the crowd cried out, Teacher, I beg you to look at my son, for he is my only child. And behold, a spirit seizes him and suddenly cries out. It convulses him so that he foams at the mouth and shatters him and will hardly leave him. And I begged your disciples to cast it out, but they could not. Sa pangatlo pong pagkakataon, again, if we will follow the story, this is the third time na nagtala si Lucas patungkol sa sitwasyon na meron pong iisang anak muli na nasa peligro. Matatandaan niyo po yung una, yung isang widow na namatay yung kanyang anak na nagpaparada. Pangalawa, I think yung anak naman ni Jairus, after the crossing sa Sea of Galilee, bumalik sila, sinalubong din sila. Ito na naman po, pangatlong pagkakataon, meron na namang isa-isang anak na nasa peligro. Ang kwentong ito ay naitala ni Mateo at ni Marcos. So ibig sabihin that Synoptic Gospels includes this story, which we may assume na may importansya po itong storya na ito, yung mensahe nito. No? Binibigyang punto dito, hindi ang sitwasyon ng napinsalang anak. Kasi akala natin, yung pagpapagaling na naman ni Jesus ang pinupunto dito. Ang pinupunto po dito ngayon sa pagkakataong ito ay yung kawalan ng pananampalataya ng mga disipulo na ma-cast out yung demons. Hindi na si Jesus yung actually inaasahan dito the disciples. Tugon ni Jesus, verse 41, tingnan po natin, Jesus answered, O faithless and twisted generation, how long am I to be with you and bear with you? Bring your son here. It's like that, no? Kung titingnan po natin sa umpisa, right from that text, but the question is, kanino po nadi-disappoint si Jesus? Right, why? Yes, thank you, Pastor Cloyd. Akala po natin sa umpisa, twisted generation, yung mga crowd, yung Hudyo. If it is the disciples, yes, it should be the disciples, dahil po sa verse 1 ng chapter 9, doon po kinumisyon yung mga apostol.
Commissioned to what? God gave them power and authority over all demons and to cure diseases. And Jesus heard the report that they could not. I gave them power and authority. Oh, faithless and twisted generation. That's how they describe these people. Bagamat sila ay may kakayanan, sila ay hindi tumugon ng may pananampalataya. Maaring, ito po, it's like, may ibon na kayang lumipad, pero ayaw lumipad, natatakot. May pakpak ka, ikaw nga ay ibon, kaya mo lumipad, pero ayaw mo subukang lumipad. Manok po ako eh. Hindi. I'm just kidding. Maaring ito ang ipinamalas po ni Jesus na sumunod na ginawa niya. Sabi dito sa verses 42 to 43, while he was coming, the demon threw him to the ground and convulsed him, but Jesus rebuked the unclean spirit and healed the boy and gave him back to his father, and all were astonished at the majesty of God. Isa pong pag-aaral patungkol kay Jesus sa teolohiya, sa theology. Si Jesus po, bagamat siya ay Diyos, hindi po siya sinasabing sa lahat ng pagkakataon, ginagamit niya yung kapangyarihan niya. Okay? Pinapamalas po niya yung kapangyarihan ng banal na spirito. Kasi, yun po ay pagpapakita na siya ay tao lang din po. At tayo din po, bilang tao, ay dumidepende sa kapangyarihan ng Panginoon. My assumption is, if these disciples are not exercising faith, he responded by displaying what God can do in his faith doon sa Panginoon. So he responded by showing to them, by faith, you can cast out these demons. Ang naging reaksyon dito ni Jesus, again, sinabi ko po sa introduction kanina, na hindi po ito kawalan ng pasensya ni Jesus. He is impatient. Na parang mga bata na sinabi ko nang wag mong gawin yan, ginawa mo pa rin. Right? Tayo po, impatient tayo eh. But for sure, the Lord is not. Ang sabi po ni Philip Ryken dito, this was not sinful impatience. Na parang naiinip si Jesus, But I love the term, holy frustration with the unbelief of his own people, including his closest friends. Like a mother who wonders when her sons will start taking responsibility for his actions, or a school teacher who wonders when his student will ever learn to follow instructions. Jesus longed for his disciples to trust him with a simple faith. Kaya po ang katanungan sa atin ay ito, bilang disipulo, hanggang kailan ka mananatili sa kawalan mo ng paniniwala sa ipinagkaloob na kakayanan ni Jesus sa iyo para makapagministeryo? We're not talking simply here na, kailan ka mag-involve sa church or what. No, it's not like that. Probably, the whole range of ministering Jesus to the people, even to your family, even to other people, probably they still do not know that you're a Christian. They still cannot see it because you are not exercising faith in a sense that you can even speak the gospel to them. Ito po ang masasabi natin dito. Walang disipulo si Jesus na nananatiling hindi lumalago sa pananampalataya. We cannot overemphasize this anymore. Kung tunay mong nakilala si Jesus at nakita mo ang kanyang kaluwalhatian, in our case, sa kapahayagan ng salita ng Diyos, isinasabuhay mo dapat ang iyong pananampalataya para sa kabutihan ng iyong kapwa. This is exactly what Jesus is expecting
dito sa senaryong ito. You already saw the glory of Jesus. By the Spirit, renewing your hearts, and all of a sudden you're seeing His glory for who He is in the Word. Personally, the Lord renewed your heart and revealed Himself to you by the Spirit. Yet still, we are not living out this faith to the point na naapektuhan po yung witness natin again, or yung kaya nating gawin sa kapwa natin. Pangalawa, this is strike one, if we will count. Okay? So pangalawa, hearing but not seeking to understand. Verses 43, the second sentence, that's why B to 45. Sumunod dito, sabi sa sunod na mga teksto, in verses 43b hanggang 44, let's read. But while they were all marveling at everything He was doing, Jesus said to His disciples, "Let these words sink into your ears. The Son of Man is about to be delivered into the hands of men." Si Jesus dito ay tila hindi pa tapos sa kanyang sinasabi patungkol sa mga disipulo. Again, what I'm saying is, hindi, kala nyo, sinabi kong, "Oh, faithless and twisted generation, how long am I to bear with you?" That's the only thing that I want to say. Another is, let these words sink into your ears. That the Son of Man is about to be delivered into the hands of men. What is Jesus trying to do? Dito po sa sinabi niya. Sinabi niya muli ang kanyang kahihinatnan. Tama po ba? Sinabi niya na ito nung umpisa. After Peter confessed, "You are the Christ of God," He revealed to them that the Son of Man must suffer indeed. In this case, nakita nila yung kaluwalhatian mismo ni Jesus. Hindi lang yung confession that He is the Christ. And in that sight of the glory of Jesus, sinabi niya muli, nakita niya yung kaluwalhatian ni Jesus, pero ito ang mangyayari sa Kanya. Ano pong sinasabi niya dito? Ituon niyo yung sarili niyo, hindi lang sa nakikita niyong kagandahan ni Jesus, pero yung gagawin pa niya. Sa sinabing ito ni Jesus, again, ano nga ba ang ninanais niya na malaman ng kanyang mga disipulo? Kung kailangang pakinggan at tandaan nila ito, ano ang dapat nilang maging tugon dito? Jesus used the words first, "Let these words sink into your ears." I don't know sa Tagalog kung ano yung sinabi po doon. Itanim o talagang pumasok sa inyong tenga at wag lumabas, let's say. In other form, ilagay nyo to sa kokote nyo, let's say. Ang nangyari sa verse 45, sabi po, Jesus is expecting for them to understand for sure. But they did not understand this saying, and it was concealed from them so that they might not perceive it. And they were afraid to ask Him about this saying. Lumalabas dito na hindi lang nila basta ito naintindihan. This is my assumption. Because sinabi na it was concealed. Now, if was concealed, probably pwede pa rin nilang itong tanungin kay Jesus. Pero hindi rin nila ito inalam sa kanilang takot. They're escaping the fact that the Son of Man is about to be delivered in the hands of men. Natatakot sila sa imahe na yun. And they do not want to bother anymore kung ano yung mismong ibig sabihin nun. Ngunit sa sinabing ito ni Jesus, nais lamang niya na patuloy na ituon nila ang kanilang sarili, hindi lang basta sa mga kamanghang-manghang ginagawa niya sa kasalukuyan. Do not focus always in these miracles, in these wonders. What I want you to focus at is itong mangyayaring ito. There is a greater work that awaits
humanity. Hindi lang itong bagay na ito. There's a greater work that I will show you. Huwag kayong mag-spend ng energies niyo too much on this. Kaya ang katanungan, habang ikaw ay nakararanas ng kabutihan ng Diyos, patuloy ka bang nakatuon sa krus? The point of this question is not, katulad ng mga disipulo, another miracle, another blessing na kasama natin ang Diyos. It's so good. We're experiencing the goodness of God in Jesus Christ. But you are not focusing doon sa gustong dalhin, saan tayong gustong dalhin ng Diyos. Because by implication, Jesus also said, for you to take up your cross daily and follow me. So marahil, hindi sila nakatuon sa pamumuhay na iyon. Pananampalataya still ang pinupunto po dito. Another question is, patuloy mo bang inuunawa ang kalooban ng Diyos base sa kaligtasan sa iyo ni Jesus? This is a necessary question na hindi kasi nila inaalam yung gustong sabihin ni Jesus patungkol dun sa sinabi niya. And in this question, what we are trying to ask is, inaalam mo ba yung kalooban sa iyo ng Diyos in light of His ultimate goal for you, which is to pursue the cross, which is His ultimate will for men? Or tinitignan mo lang yung nangyayari sa'yo, pero tinatanggal mo yung nais na yon ng Panginoon. This is strike 2. Now, sumunod po, verses 46 to 48. Seeking greatness but not willing to get low. Verse 46, sunod na nangyari. An argument arose among them, the disciples, as to which of them was the GOAT or the greatest. Sabi po sa basketball, greatest of all time. Si LeBron ba o si Jordan? For me, it's Kobe, for example. For them, hindi, ako ang mas magaling. Nakita ko nga si Jesus dun eh. Kasama ko si James tsaka si John. Right? This is what's happening. Again, kung baga sa baseball, strike out na po dapat ito, right? Strike 3 na to eh. Sa sobrang kumpiyansa nila kay Jesus, they are so confident. Masyadong may pabor sa kanila si Jesus. Lalo na siguro dito po kila Pedro, Juan at Santiago na nakaranas ng kaluwalhatian ni Jesus. Inakala nilang sila ay pinapaboran ng husto ni Jesus. Sa salaysay po nila Mateo at Marcos, tinukoy po kung sino mismo itong mga ito. Sino po yun? Si James and si John. I hope I'm not mistaken. Yung mga magulang po nila ang lumapit kay Jesus. So this is what's happening, at least dito po kay Lucas. Tugon ni Jesus in verses 47 to 48. But Jesus, specified by Luke, knowing the reasoning of their hearts, took a child and put him by his side and said to them, whoever receives this child in my name receives me, and whoever receives me receives him, the Father, who sent me. For he who is least among you is the one who is great. Sabihin po natin sa sistema ng Diyos, ang tao ay maituturing na dakila sa pamamagitan ng pagpapakababa nito. Ito po yung tinuturo sa kanila ni Jesus. Para kay Jesus, walang puwang sa kanyang kaharian ang mga taong may self-entitlement. Are you aware of this word or this kind of behavior or attitude na
I don't want to mock such people, no? Oh, diyan ako dapat nakaupo. O dapat ito ang ibigay mo sa akin. O dapat ito yung dapat pag-honor mo sa akin. That's happening to some people. And they are thinking na they need entitlement. These disciples are like doing this. Who is the greatest? Actually, dun nga po sa ibang salaysay, ang request po nung dalawa ay ilagay sila doon sa kanang pwesto ng trono ng Panginoon. Wow! Bigyan sila ng pwesto doon. Ang mga disipulong ito ay nag-aakalang sila ang magiging punong konseho ni Jesus sa kanyang kaharian. Ibig sabihin, mga council ni Jesus. Pagdating sa hinaharap, no? Kaya masasabi natin dito ang kahalagahan ng sinabi ni Jesus sa kanila sa verse, ito po ang naisip ko po dito, no? So verse 44. Tama po ba yung pagkakalagay ko dito? Yeah. Kaya masasabi natin dito ang kahalagahan ng sinabi ni Jesus sa verse 44 na maunawaan nila ang ganap ang buhay maunawaan nila ng ganap ang buhay na gustong tahakin mismo ni Jesus tungo sa krus. Ibig pong sabihin, in connection doon sa sinabi ni Jesus, let these words sink into your ears. In connection to that, gustong sabihin ni Jesus, ako nga, the Lord of all, the Son of Man, the Messiah that you're confessing, the one who Peter, James, and John saw in his glory, in my glory, will suffer or will be delivered into the hands of men. And you are talking to each other who is the greatest? Even the Son of Man is willing to get low. So if you want to be the greatest, follow me. Follow me in this way. Ang ganda nga po ng sinabi ni Pablo dito, kung pupuntahan pa natin sana yon, sa Philippians 2. Although he was a God, he humbled himself and became a servant for us. Yun yung kaluwalhatian ni Jesus na hindi nila nakikita eh. Mapapansin po natin dito, ang ginawa ni Jesus, kumuha po siya ng bata. Right? Probably randomly, because they're still in the crowd. Pero ito po yung sinasabi ng mga historians. Ang bata na ginamit posible ni Jesus dito ay yung mga parang street children or mga orphans na wala pong nangangalaga. At sa lipunan po nila, mababa yung tingin. They're even parang casting them out. Huwag kayo dito. Kaya yung may story na parang pinapaalis yung mga bata dahil ganun po yung paningin nila. Pero sinasabi po dito, sa ginawa ni Jesus, pinapahiwatig ni Jesus na ang sino mang handang magpakababa, katulad ng batang ito, na hindi iniintindi kung ano yung estado niya sa buhay. Kung sino man ang handang magpakababa, tulad ng maliit na batang iyon, ay siyang ituturing na pinakadakila. Malinaw na ito ay kapahayagan din ng kanyang gagawin sa sangkatauhan. This is what he will do. He will allow himself to be crucified openly in that open shame. He is willing to get low para sa lahat ng tao. Sabi nga, skandalo. Katanungan po natin dito, katulad ka rin ba ng mga disipulo ni Jesus na pinapahalagahan ng husto ang kanilang sarili kaysa sa iba? They're talking too much about themselves. I am the greatest. And that they're not thinking of other people. Gaano ka nagpapakababa tulad ni Jesus na pinapahalagahan mo rin ang iyong kapwa kaysa sa iyong sarili? No one will be able to get low
kung lagi lang ang taong ito ay nakatuon sa kanyang sarili. Because Jesus himself was able to do it because he's not merely thinking about himself, but the hopeless sinners. Para kay Jesus, ang tunay na dakila ay ang sinumang handang magpakababa tulad niya bilang Panginoon. He is the perfect example for us. At sa panghuli po, pang-apat, serving but not regarding differences. Verses 49 to 50. Sa huli, meron pa ring pahabol ang mga ito, let's say, because we are just counting in strike 3. Sabi sa verse 49, John answered, Master, we saw someone casting out demons in your name, and we tried to stop him because he does not follow with us. But Jesus said to him, do not stop him, for the one who is not against you is for you. Inulat ni Juan na may isang tao na nagsasagawa rin ng gawa ng kanilang mga ginagawa na nagkakas ng demons, let's say. Sa pagkaunawa nila, marahil, pinapahalagahan nila ang pagsasailalim nito sa kanila bilang mga direktang tagasunod ni Jesus. Let's say, hindi natin kilala yun pero parang he is also casting out demons in Jesus' name. Teka, tayo yung mga disipulo ni Jesus Pahintuin natin yun. Dapat sumunod siya, katulad natin kay Jesus. Or in other words, ito yung totoong mga binigyan ng authority to do that. Jesus, nagsumbong sila kay Jesus. Lumalabas na hindi nila inaaproba ang ginagawa nito sa ngalan ni Jesus. Isang lalaki, right? They are not approving that. Ito po ang akin pong assumption. Naisip ko rin ang posibilidad na baka ang taong iyon ay nagagawang magpalayas ng mga demonyo kumpara sa kanila na hindi nila ito magawa. At hindi nila matanggap, this person was able to cast out demons while he is not following with us at tayo hindi. Pahintuin natin yun. That's my assumption. Pero ano pong nangyari sa verse 50? Again, but Jesus said to him, do not stop him, for the one who is not against you is for you. Sa makatuwid, ang sinumang nagpapasailalim sa otoridad at kapangyarihan ni Jesus bilang mga disipulo, kahit sila pa ay hindi gaano kakilala o mas kilala, ay dapat ituring na kaisa ng bawat isa kay Jesus. Redundant, sorry. In other words, kung meron man tayong mga nai-engkwentro na nagmi-ministeryo din katulad natin para sa mga tao sa ngalan ni Jesus, sila man ay hindi kilala at o mas kilala pa, kailangan po nating i-acknowledge, let's say, dapat nating ituring natin sila na kapwa natin manggagawa lamang sa kaharian ng Diyos. Hindi nangangahulugan na kung tayo ay tila mas nagnanais na maging tapat sa Biblia kumpara sa iba, ay tayo lang ang totoong Kristiyano. We like being reformed. We have this doctrine, sola scriptura, or the scripture alone is the sole authority. Semper reformanda, semper reformata. A church reformed is always reforming. Reforming to what? To the scripture. Bumabalik lang tayo lagi doon sa kung ano yung sinasabi ng scripture by the Spirit. Yung iba hindi Yung iba, hindi yan Biblia ng Biblia Tayo yung mas totoong Kristiyano, tayo yung lagi nagsusumikap kung ano yung sinasabi sa Biblia. And others who are not reformed in label, they're not Christians.
There are instances na ganito po ang trato ng ibang mga Kristiyano. Forbid it not na mangyari po yun sa atin. God forbid. May kaibahan man ang lahat ng disipulo. I think I missed something here. Pero wala dito. Ito po. Ito ang tinatawag na tribalism. Right? I just learned this also, na kung ang iba ay hindi katulad ng ating mga doktrina na pinaniniwalaan o kaya ay kaparehas ng mga ginagawa natin sa ministeryo, we are liturgical and they are not, their sounds are so noisy, tayo ay hindi. Kung hindi natin sila katulad, hindi sila kabilang sa Kristyanismo. There are extreme people like this. And this is called tribalism. Kanya-kanya. Ibang tribe ka. Itong totoong Kristiyano. You know what's the answer of Jesus? You're creating your own groups. And I am approving everyone. Walang ganito. You're under my authority. Isa kayo lahat sa akin. Kaya may kaibahan man ang lahat ng disipulo ni Jesus sa bawat isa, alalahanin natin na tayong lahat ay kinahabagan lamang ng Jesus ng kanyang grasya, kaya tayo ay lubos na sumusunod sa kanya. All of us are just living in accordance sa grasya po ng Panginoon sa atin. And we are not that special compared to others. We're all sinners by grace. Ipairal natin ang pagmamahal at pagkalugod sa mga kapwa natin Kristiyano dahil lahat tayo ay ginagamit ng Panginoong Hesus para sa kanyang kaharian. Mahalin po natin sila. Another thing, there's a good article from 9 Marks. How can we evangelize the prosperity gospel Christians? Ang galing, no? Kasi parang tayo, we are evangelizing the unbelieving world. Mayroon din palang sense na i-evangelize natin yung mga gospel, prosperity gospel. Let's try to read that article. Let's learn from it. Pero what I saw is like, mahalin natin sila. Kahabagan natin sila. Isipin natin na sila'y tunay na makita na ang totoong yaman ng mundo ay si Jesus. At hindi natin ginagamit si Jesus para lang sa yaman natin. That is gospel, prosperity gospel. Kaya po ito ang katanungan, kinikilala at pinapahalagahan mo ba ang gawain ng kapwa nating disipulo sa ibang iglesia? There's a point na naiinis po tayo, talaga pong blunt yung ginagawa nila. It's all about themselves. May pagkakataon na ganun po, but sa isang banda kahabagan po natin sila. Isipin po natin din sila. At yung iba naman po, hindi naman precise ng pag-articulate natin ng gospel, pero faithful sa pagmiministeryo. Iba yung kinakanta nila sa kinakanta natin, bati tayo. Ginagamit sila ng Panginoon doon. Too much of tribalism. Madali ka bang maging kritiko sa kanila? O ikaw ay nahahabag sa kanila na sila rin ay lumalim sa pagkakilala kay Jesus? Sa atin pong pagtatapos. Mga minamahal, alalahanin natin na ang bawat disipulo ni Jesus ay seryosong tinatawag na lumago sa kanilang pananampalataya, alang-alang sa kanilang patotoo sa mundo. We cannot stay the same. We cannot take it for the sake of our witness to Christ. Kung tayo ay tunay na disipulo ni Jesus sa ating lokal na iglesia, huwag na tayo manatili sa kalagayan ng ating pananampalataya tulad ng mga disipulo sa salaysay. They are seeing but not believing. They are hearing but not seeking to understand.
They're seeking greatness but not willing to get low. They're serving but not regarding differences. They're not acknowledging the differences. Bilang iyong kapwa disipulo, me, or we, as co-disciples, huwag ka nang manatili sa kondisyon ng iyong pananampalataya kay Jesus. With all love. Seryosohin mo ang pagkakatawag sa iyo ni Jesus na palaguin mo ang iyong pananampalataya. Hindi po pwedeng kabisaduhin lang natin yung workout plan, exercise plan para lumaki yung muscles natin. At hanggang dun lang naiisip mo lang yan pero hindi mo ginagawa. Alam ko naman yun pero hindi lumalaki yung muscles ko. I don't know why. You're not executing it. You're not willing to submit to kung ano yung kailangan gawin. So ay seryosohin po natin. That's the word. Basahin mo ang iyong Biblia at manalangin sa Kanya araw-araw. Do not belittle it. Read the Word of God because our hearts is always consumed by the things of this world and our own desires. The only thing that is needed is matuon muli yung paningin natin kung sino ang Panginoon. Maitama kung ano yung dapat maitama. At dumulog sa Kanya, humiling ng kalakasan, pagpaayos sa Diyos. Pahalagahan mo ang buhay ng iyong kapwa mananampalataya sa lokal mong iglesia. Ibig pong sabihin, i-value po natin yung buhay ng mga kasama natin sa iglesia. Huwag tayong makasarili. Ibig pong sabihin, makiisa ka sa paglilingkod, hindi para sa iyong sarili, o kaya'y para sa iglesia. No, it's not merely for the church, kundi para kay Jesus bilang iyong Panginoon. Mahalin mo ang iyong kapwa at disipulo sa ibang iglesia. Let's recognize them also in the Lord. Alagaan mo ng husto ang panibago mong buhay kay Jesus. Alang-alang sa testimonya ng kanyang kaluwalhatian sa mundo. Or in the language of Paul, to the praise of His glorious grace. Manalangin po tayo. Ginoon, ang iyong salita ay tunay na aktibo at buhay. Na hindi po namin ito kailangang isipin para ito ay mapatotoo namin. Pero sa mismong kapahayagan lang ng inyong salita, ito ay tunay na hindi namin maikakaila, O Diyos. At sa iyong mensahe na nagnanais na amin pong pakinggan mismo at amin pong isabuhay, hinihiling namin ng iyong awa na kahit sa oras na ito, baguhin niyo po ang estado ng aming mga puso. Huwag niyo pong hayaan na kami po'y manatili sa ganitong estado, O Diyos. We pray for your mercy. Quicken our dead spirits and cause us to run after you. Cause us, Lord God, to take seriously the salvation we have received from you, which cost your blood, which cost your glory, which cost everything in you. You love us that much. And you want us to bring also to the point wherein na ipapamalas po namin ang kaluwalhatian nyo para ma-testify po namin ito sa mundo. Gamitin niyo po kami ng may ganitong pananampalataya, O Diyos, bilang iglesia. Salamat muli sa iyong kapurihan, sa salamat sa pangalan ni Jesus.